Kamusta mga ka-anime? Ang title ng anime natin ngayong araw ay Unlimited Psychic Squad. Ang pinakamataas na ranggo na bayani na pinagtaksilan ng kanyang bansa ay naging kontrabida. Si Hyubu Kyosuke ay sumali sa hukbo upang gamitin ang kanyang kapangyarihan at tulungan ang sangkatauhan. Ngunit hindi nagtagal, ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang superior ay nakatanggap ng isang predominasyon na wawasakin ni Hyubu ang mundo at nagpasyang barilin siya. Nang magawang makaligtas, nagpasya si Hyubu na lumikha ng isang kriminal na organisasyon ng Esper na tinatawag na Pandra at sirain ang mundo. Ang mga Esper ay mga taong may espesyal na kakayahan na nahahati sa mga kategorya batay sa kanilang lakas. Mayroong daan-daang libong Espers na nasa antas 1 hanggang 3 sa buong mundo. Ngunit 3% lamang ng mga Espers ang maaaring umabot sa antas na 4 o 7. Si Hyubu ay isang level 7 na Esper at ang kasalukuyang pinakamalakas sa mundo. Nagsimula ang kwento sa isang batang nagngangalang Hyubu Kyosuke na nakasakay sa isang barko papuntang Japan. Pagdating sa kanyang destinasyon, nakilala niya si Sebomi, isang mayamang mananaliksik na nagtrabaho kasama ang kanyang ama. Ang ama ni Hyubu ay namatay kamakailan at ipinahayag ang kanyang kagustuhan para sa kanyang anak na tumira kasama ang kanyang dating kasamahan na higit niyang pinagkakatiwalaan. Nakilala niya ang anak ni Sebomi na si Fujiko. Mabilis itong nakipagkaibigan sa kanya at nagsimulang kumilos bilang isang nakatatandang kapatid na babae, na tumulong sa kanya na maging mas komportable sa banyagang lupaing ito na magiging kanyang bagong tahanan. Upang kumbinsihin siya na hindi niya mararamdaman na nag-iisa siya, nagpasya din itong ipakita sa kanya na siya ay isang ring esper sa pamamagitan ng pagpapalutang ng kanyang bagahe. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos lumipat sa bahay ni Sebomi, makikita natin si Hyubu na nagsusulat ng liham para sa kanyang namatay na ama. Biglang sumulpot si Fujiko sa kwarto habang nakalutang, kinuha ang sulat mula sa kanya para basahin. Tuldok, dahil sa kahihiyan, ginamit ni Hyubu ang kanyang especially powers at kinuha ang sulat mula sa kanya, na ikinagulat niya, dahil siya, isang may mataas na ranggo na esper, ay hindi man lang mapigilan ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa ay pumasok ang militar ng Hapon sa silid kasama ni Sebomi at inanyayahan ang bagong magkapatid na sumali sa kanilang bagong espesyal na unit ng Esper. Ipinaliwanag na gusto nilang gamitin ang mga kakayahan ng Esper para tulungan ang mundo. Si Hyubu ay nabighani sa panukala ni Kapitan AJ ngunit humihingi ng konting panahon upang pag-isipan ito. Sa gabi habang nakahiga sa kama, naalala ni Hyubu ang oras na kasama niya ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay dating isang kilalang Esper researcher, na karaniwang nagsasagawa ng ilang eksperimento sa kanyang asawa. Ngunit nabigo ang isa sa mga eksperimentong iyon, dahilan upang mawalan siya ng buhay. Sinimulan niyang tratuhin ng masama si Hyubu at hindi ito pinapansin dahil si Hyubu, na minana ang kapangyarihan ng kanyang ina, ay gustong magligtas ng mga tao. Ang kanyang mga huling salita para kay Hyubu ay ang mamuhay bilang isang normal na tao, sa halip na magsilbi bilang isang sandata ng militar. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ang mga salita ng kanyang ama at ang posibilidad na matulungan ang mundo, nagpasya si Hyubu at piniling sumali sa espesyal na unit kasama si Fujiko. Makalipas ang 1 taon, ang dalawa ay nasangkot sa isang aksidente sa isang opisyal ng hukbong dagat. Napilitan ng hukbo na talakayin ang posibilidad na mabuwag ang espesyal na unit ng Esper. Ngunit iminungkahi ni AJ na makipagpustahan sa hukbong pandagat. Iminungkahi niya na makalimutan ng insidente kung ang isa sa kanilang mga Esper ang makakatalo kay Zero, ang bagong eroplanong panlaban ng mga Hapon. Pinili ni AJ si Hyubu upang kumetawan sa especially unit sa pakikipaglaban sa Navy fighter, dahil siya ang may pinakamalaking potensyal. Ngunit nahihirapan siya sa kanyang pagsasanay para sa nalalapit na laban, dahil paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ama, na tila nagmumulto sa kanya. Sinubukan ng isa sa kanyang mga kasamahan na bigyan siya ng madiskarteng payo na gumamit ng isa pang sandata sa laban, ngunit tumanggi siya. Itinuro na ang bawat eroplanong panlaban ay may parehong kahinaan. Ang cockpit nito, sa madaling salita, kailangan lang niyang iputok ang kanyang sandata ng 1 beses sa ulo ng piloto. Natakot ang kanyang kasamahan sa nakamamatay niyang tingin. Sa araw ng tunggalian, nalaman ni Hyubu na ang piloto na kumakatawan sa hukbong dagat ay ang opisyal mula sa insidente. Nagsimula na ang laban, ngunit nahirapan si Hyubu dahil paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ama.
Ngunit naalala niya ang mga sinabi ni AG tungkol sa kanya na may Reg Along magligtas ng mga tao, at nalampasan niya ang kanyang takot. Iniwasan niya ang mga pag-atake ng eroplanong panlaban at nanalo sa tunggalian sa pamamagitan ng pagbaril sa cockpit nito. Sa sandaling iyon, 3 Dolphin ang nagpakita at nakipag-ugnayan kay Hyubo at sa iba pa sa pamamagitan ng special power at umapela para sa kanilang tulong habang hinahabol sila ng submarino ng Estados Unidos. Ang isa sa mga Dolphin ay napatay ng isang torpedo. Nailigtas ng specially unit ang 2 pa at naitaboy ang humahabol sa kanila sa tulong ng Navy fighter. Gayunpaman, bago umalis, binalaan ng mga Dolphin si Hyubo tungkol sa isang malungkot na kapalaran na naghihintay sa kanya at sa kanyang mga kasama. Makalipas ang ilang taon, matapos bombahin ng atomic bomb ang Hiroshima. Binisita ni Hyubo si AG, ang taong pinaka-pinagkakatiwalaan niya, at ibinunyag ng huli na Sasuko na ang Japan at ang karamihan sa specially unit ay patay na. Ngunit si AG ay may premonition na ang kapangyarihan ni Hyubo ay tuluyang sisira sa mundo at nagpa siya na wakasan siya doon. 2 beses siyang binaril ni AG sa dibdib at pagkatapos ay pinaputukan siya sa ulo. Ngunit himalang nakaligtas si Hyubo at bumangon, agad na pinatay si AG bilang kapalit. Siya ay nanumpa ng paghihiganti sa mga normal na tao na nagtaksil sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. At nagpa siya na lumikha ng isang organisasyon na tinatawag na Pandra upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Mabilis na lumipas ang ilang taon, si Hyubo ay naging isang level 7 na Esper, at ang kasalukuyang pinakamalakas sa mundo. Sa mga nakaraang taon, pinagkadalubhasaan niya ang kanyang mga kakayahan sa especially hanggang sa magkaroon ng maraming magkakaibang abilidad, mula sa teleportation, hypnosis, apoy, at ilang iba pa. Makikita natin siya, na ngayon ay may natural na puting kulay na buhok na tinalo ang buong hukbo bago isinuko ang sarili sa mga awtoridad. Habang iginigiit ang kanyang karapatang manatiling tahimik at nagbiro, dapat siyang magsuot ng uniforme ng estudyante. Pagkatapos ay dinala siya sa isang espesyal na kulungan ng mga Esper. Sa kanyang pagdating, nakatagpo ni Hyubo si Andy Hinomiya, isang bilanggong Esper na nagtataglay ng espesyal na kakayahan na mapigilan ang especially power. Nag-alok si Hyubo kay Andy ng opsyon na sumali sa Pandra pagkatapos nilang magdulot ng kaguluhan, at parehong dinala sa iisang kulungan. Sa oras ng tanghalian, naglagay ng droga ang kusiniro sa pagkain ni Hyubo. Pero napansin niya ito at sa halip ay ibinigay niya ito kay Andy. Habang nakikipag-away sa isa pang bilanggo, hindi nagawang ipagtanggol ni Andy ang kanyang sarili dahil sa epekto ng droga. Marami siyang natamong suntok sa sikmura bago mawalan ng malay. Pagkatapos ay nagising siya sa isang operating room at pinalaya ni Hyubo, na nagpaalam sa kanya na ang kulungan ay ginagamit bilang isang lokasyon para sa hindi autorisadong pag-eksperimento sa mga Esper. Magkasama silang nakarating sa lokasyon kung saan nakakulong si Yugiri, isang batang Esper. Ang jail warden ay nagpadala ng isang halimaw na ginawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maraming bahagi ng katawan ng mga Esper upang salakayin sila. Sa mga unang yugto ng laban, tila pantay ang mga lakas nito, kung saan nagawa pa ni Hyubo na matamaan ito. Sa gitna ng laban, saglit na nasaksihan ni Hyubo ang kapangyarihan ni Andy. Pagkatapos ay inactivate ni Hyubo ang kanyang limitasyon at inilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan, at sa huli ay napatay ang halimaw. Sa huli, nakatakas ang 3 at sinundo ng iba pang miyembro ng Pandra. At malugod na tinanggap si Andy sakay ng kanilang base ng operasyon, ang ship liner ng karagatan na Catastrophe. Gayunpaman, nagawa ni Andy na mapag-isa at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang espiya na ipinadala upang makapasok sa organisasyon at nakikipag-ugnayan sa kanyang mga superior. Isang linggo na ang lumipas mula nang iligtas ni Hyubo si Yugiri. Ipinaliwanag ni Hyubo sa mga miyembro na may kapangyarihan si Andy na inyutralize ang lahat ng especially at ang pagiging malapit niya sa isang taong gumagamit ng especially powers ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pagkahilo, o pananakit ng ngipin. Dahil sa problema sa katauhan ni Andy at sa katotohanang hindi nila mabasa ang isip niya gamit ang especially powers, nag-iingat si Majay sa kanya. Ngunit hindi siya makapag-focus sa pag-iimbestiga dahil may bagong misyon ang Pandra na magpuslit ng mga armas. Nakipagkita sila sa isang boss ng mafia na nagngangalang Carlo, ang kaibigan ni Hyubo mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sinabi niya na si Hyubo ay mukhang bata pa rin kahit na siya ay higit na sa 80 taong gulang,
dahil ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan sa especially upang muling buuin ang kanyang sarili at magmukhang bata. Gayunpaman, ang mga kriminal na balak nilang makipagkalakalan ay nagsimulang umatake sa Pandra bago pa nila masimulan ang negosasyon. Inutusan ni Hugo si Andy na barilin si Carlo kung ibibigay ang senyales, ngunit nang maibigay na ang senyales, hindi niya magawang magpaputok. Alam ito sa simula pa lang, hinipnotismo ni Hugo ang mga gwardya ni Carlo upang patayin ang isa't isa. Pagkatapos ay pinutol niya ang ulo ni Carlo, inihayag na ito ay isang robot. Sa kabila ng katotohanan ito, nahanap ni Hugo ang totoong Carlos, na isang esper na may mataas na antas dahil nagawa niyang maglunsad ng pag-atake kay Hugo na isang kalye ang layo. Gayunpaman, inalis ni Hugo ang kanyang limiter at mabilis siyang tinapos. Pagkatapos ay binigyan ni Hugo si Andy ng limiter para bawasan ang epekto ng kanyang especially power, dahilan para mas madaling mabasa ang kanyang isip. Hiniling ni Magi kay Yugiri na basahin ang nasa isip ni Hinomiya, ngunit sumagot si Yugiri na hindi niya ito gagawin maliban kung siya ay inutusan ni Hugo. Sa isang pagtitipon na pinangunahan ni Sophie Grace, prinsesa ng monarkiya, para sa mga internasyonal na organisasyon ng tulong, sina Minamoto at Sakaki ay nakasalubong ang ilang miyembro ng Pandra at si Hugo. Si Minamoto ay ang commander ng isang espesyal na pangkat ng esper na tinatawag na The Children na binuo ng Babel. Ang koponan ay binubuo ng 3 antas na 7 espers na nagtatrabaho para sa gobyerno upang magkaroon ng tahanan ang mga esper. Kaya naging kaaway nila ang Pandra, dahil gusto ni Hugo na lumikha ng sarili niyang gobyerno. Si Hugo at ang kanyang grupo ay nilapitan ni Minamoto at Sakaki ngunit nakatakas sila nang hindi napapansin. Nang maglaon, natuklasan na nawawala rin si Sophie. Napag-alaman na si Sophie ay nasa kustodiya ng Pandra bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na protektahan ang prinsesa mula sa isang balak na pagpatay sa kahilingan ni Yugiri. Samantala, tinanong ni Sakaki at Minamoto ang mga awtoridad at sinubukang i-access ang mga nilalaman ng isang USB flash drive na ninakaw ni Sakaki mula sa bulsa ni Hugo. Nakipagkaibigan si Sophie kay Yugiri at nagpasya na ipasyal ito sa lungsod habang kasama si Andy. Si Hugo ay gumamit ng mass hypnosis na kakayahan upang bigyan ang kanilang mga kalaban ng maling impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan upang linlangin sila sa isang bitag. Samantala, ang prinsesa ay dumating sa isang abandonadong bahay ampunan at naalala na nakilala niya noon si Yugiri bilang isa sa mga ulila na inaalagaan doon bago ito misteryosong nawala. Nahanap sila ng pinuno ng nagplano ng pagpatay at gusto siyang patayin dahil pinoprotektahan niya ang mga esper. Gayunpaman, si Minamoto, na nakilala ang kalaban sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga papeles, ay mabilis na isinama ang mga pulis. Pinaputukan ng kriminal si Sophie, ngunit pinrotektahan siya ni Andy na tinamaan ng bala sa kanyang balikat, at dinisarmahan ito ni Hugo bago ito arestuhin. Sa kabila ng pangako ni Sophie na aalagaan si Yugiri, pinili nitong manatili kasama si Hyobo at ang iba pa at nagpaalam sa kanya. Habang papalapit ang catastrophe sa baybayin ng Japan, ginalugad ni Andy ang barko bilang utos sa kanya ng kanyang mga superior. Nang biglang sinalakay ang barko ng mga miyembro ng Babel na ipinadala ang The Children para pumuslit. Hinarap ni Hugo si Kauro, ang kanilang pinuno ng mag-isa. Nagsimula silang maglaban, bawat isa ay umaatake gamit ang kanilang kapangyarihan, na tila pantay ang lakas. Samantala, nahuli si Andy ni Aoi at Shiho, at ninakaw ang master key ng barko mula sa Ardelia at ginamit ito para masira ang central computer ng catastrophe. Napagtanto ni Kauro na nakamit na nila ang kanilang layunin at huminto sa pakikipaglaban kay Hugo. Pagkatapos ay tumungo si Hugo sa barko upang tingnan ang kanyang koponan at muli silang pangkatin. Matapos muling magsama-sama, naglunsad ng ganting pag-atake ang mga miyembro ng Pandra. Ginamit ni Andy ang kanyang pangalawang kapangyarihan upang pansamantalang mawalan ng bisa ang kapangyarihan ng sinumang mahawakan niya, at pinasuko si Fujiko upang sirain ang kontrol ng barko. Kasabay nito, ang natitirang bahagi ng grupo ay inilihis ang atensyon ng The Children. Sa desperadong pagtatangka na pigilan ang catastrophe, pinagsama ni Kauro, Aoi, at Shiho ang kanilang mga kapangyarihan gamit ang kanilang limiter para magawa ang triple boost. Gayunpaman, itinaboy sila ni Hugo nang buksan niya ang kanyang limiter at tinalo ang triple boost. Pagkatapos ay gumamit si Hugo ng isang field
na nagpahintulot sa barko na lumutang sa himpapawid at gumamit ng paggalaw ng espasyo upang makatakas. Si Andy ay binigyan ng responsibilidad ni Majai, Mamiji, at Yo na samahan si Yugiri habang sila ay ipinatawag pabalik habang inaayos ang catastrophe. Samantala, si Hyubo ay pumunta sa isang medikal na sentro ng Babel upang magsagawa ng ilang pagsusuri sa kanyang katawan. Isang pagdiriwang ng kaarawan ang idinaos para kay Hyubo pabalik sa catastrophe. Halos lahat ng miyembro ay nagbigay sa kanya ng mga regalo maliban kay Andy, na nagsabing hindi niya alam ang tungkol dito at nangakong may ibibigay siya sa susunod na taon. Nagsanhi ito kay Hyubo na isipin ang tungkol sa kanyang mga resultang medikal, na nagpapakita na mayroon na lamang siyang limitadong oras na natitira upang mabuhay. Sinabi ni Hyubo sa iba na ang susunod nilang gagawin ay nakawin ng isang bagong ECM device na ginawa sa Estados Unidos. Pagkatapos ay nagpadala si Andy ng mensahe sa kanyang mga superior, na nagpapaliwanag sa susunod na pagkilos ni Hyubo. Nang magsimula ang misyon, tinambangan ng grupo ni Minamoto si Hyubo at ang iba pa. Si Kaoru, nakatatapos lang malaman ang tungkol sa nalalapit na pagkawasak ng catastrophe, ay pinigilan si Hyubo at ipinahayag na siya ay mahuhuli. Inatake ni Hyubo si Kaoru ng buong lakas na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Samantala, sinamantala ni Andy ang sitwasyon at sinubukang tapusin ang kanyang misyon, na nakawin ang pangunahing sistema ng depensa ng barko na pinangalanang Ihachigo. Si Hyubo ay pinigilan ni Kaoru mula sa pagtungo sa kinaroroonan ni Andy, at sa kabila ng sobrang pagod na katawan, ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan para harapin siya, dahilan para mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay natagpuan ni Hyubo si Andy sa harap ni Ihachigo at sinabi na noon pa lang ay alam na niya na si Andy ay isang especially iya. Pero ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi patayin siya. Ginamit ni Andy ang kanyang mga kakayahan upang hindi paganahin ang aparatong pangkubli ni Ihachigo, na naglantad sa catastrophe sa isang pag-atake mula sa militar ng Estados Unidos. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon mula kay Majai at sa iba pa, hinarap sila ni Minamoto. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang tunay na layunin ng Babel ay hulihin ang Pandora upang ihinto ang pagsalakay, at pinahintulutan silang umalis para tulungan si Hyubo at ang iba pa. Isang task force ang sumalakay sa barko at ikinulong si Yugiri habang si Hyubo ay abala sa pakikipaglaban sa 12-dosenang battle drone na ipinadala ng hukbo ng Estados Unidos. Sa halip na barilin, sinubukan ni Andy na pigilan ang kanyang superior na kunin si Yugiri sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya. Gayunpaman, ipinagkanulo siya ng kanyang superior, binaril siya sa dibdib, at umalis dala sina Yugiri at Ihachigo. Di nagtagal, nagising si Andy upang matuklasan na ang bala ay pinigilan ng kanyang limiter, kaya hindi siya nasaktan. Samantala, nagsimulang maramdaman ni Hyubo na ang kanyang katawan ay umabot na sa punto kung saan para itong maglalaho. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang huling natitirang lakas upang sirain ang armada ng kaaway sa isang atake bago mawalan ng malay. Gayunpaman, ang catastrophe ay tuluyang lumubog matapos magtamo ng isa pang atake, kung saan lahat ng nakasakay ay umalis na sa barko, maliban kina Hyubo at Andy. Iniligtas ni Andy si Hyubo mula sa pagkalunod, at dumating ang Babel para tulungan silang dalawa. Dinala ni Fujiko at Sakaki si Hyubo sa Sebomi Estate para magamot, habang kinuha ni Oboro ang US transmitter chip mula sa katawan ni Andy at sinira ito. Sa utos ni Kaoru, pinigilan ni Shiho si Oboro at tinanong siya kung nasaan si Hyubo. Kinausap ni Andy ang mga babae na isama siya sa kanila. Nang makarating sila sa mansyon, tinanong ni Hyubo si Andy tungkol sa lalaking nakausap nila noon sa catastrophe. Kinumpirma ni Andy ang hinala ni Hyubo na ang lalaki ay si Eiji Saotom, na buhay pa sa hindi alam na dahilan. Sinabi ni Sakaki sa mga babae na si Hyubo ay nag-aagaw buhay, at nag-alok si Kaoru na ibigay sa kanya ang ilan sa kanyang dugo upang iligtas ang kanyang buhay. Ngayong si Eiji ay parehong hawak sina Yugiri at Ihachigo, plano niyang gamitin ang dalawa para itigil ang Esper Revolution na pinaplano ni Kaoru at Hyubo na simulan. Maya-maya, umalis si Hyubo ng mag-isa, kahit na hindi pa rin siya ganap na gumagaling, sa kabila ng mga pakiusap ni Kaoru, at tinanggap ang alok ni Andy na sumama sa kanya. Umalis ang dalawa para harapin si Eiji at bawiin si Yugiri. Pumunta sila sa bahay ng dating kontak ni Andy, at pinilit siyang samahan sila sa pasilidad kung saan binihag si Yugiri. Gayunpaman,
ang lalaki ay nagawang balaan ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanila ng palihim. Ang dalawa ay nakarating sa pasilidad upang matuklasan na si Yugiri ay wala na doon, at pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Eiji, na nagpahayag ng kanyang intensyon na gamitin siya upang patayin si Kaoru. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang ambush, nagpupumilit na makatakas sina Andy at Hyubu hanggang sa mahuli sila ng kaaway, ngunit nailigtas sila ni Majay at ng iba pa sa tamang oras. Ang mga miyembro ng Pandra ay nagtipon muli. Napagtanto ni Hyubu na ang susunod na target ni Eiji ay si Norman Green, ang kamakailang nahalal na alkalde na sumusuporta sa mga hakbang sa proteksyon ng mga Esper, kaya tumungo sila sa New York. Pagdating nila, nahanap nila si Yugiri. Ang koponan ay tumungo upang kunin siya, ngunit natalo niya sina Majay, Mamiji, at Yo habang nasa isang uri ng kawalan ng ulirat. Nahanap siya ni Andy at sinundan siya sa lugar ng inaugurasyon ni Green ngunit pinigilan siya ng pulisya. Sa kabutihang palad, lumitaw sina Minamoto at Sakaki at iniligtas siya. Sinabi nila sa kanya na nakikipagtulungan sila sa lungsod upang hadlangan ang balak ni Eiji na ipapatay sa isang Esper ang bagong mayor at baguhin ang hinaharap. Nagawa ni Andy na pigilan si Yugiri mula sa pag-atake kay Green, ngunit nagpakawala siya ng hypnosis na nakaapekto sa lahat ng tao sa paligid upang magdulot ng kaguluhan. Maliban kay Andy at sa kanyang mga kasama na hindi naapektuhan. Lumitaw si Hyubu at nilapitan si Yugiri upang palayain ang kanyang isipan habang lumalaganap ang kaguluhan sa buong lungsod, ngunit ang kanyang hypnosis ay pumilit sa kanya na harapin ang mga maling akala ng kanyang nakaraan. Bilang resulta, nabuksan niya ang kanyang mga kapangyarihan sa kabila ng katotohanan na, dahil sa estado ng kanyang katawan, ang paggawa nito ay maaaring pumatay sa kanya. Pagkatapos ng matagumpay na pagliligtas kay Yugiri, nagsimulang magwala ang kapangyarihan ni Hyubu, kaya nakiusap siya kay Andy na ilayo ito bago siya sirain ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi natinag si Andy at ginamit ang kanyang kakayahan para kontrolin ang kapangyarihan ni Hyubu upang iligtas ang kanyang buhay. Sa wakas ay nakaharap ni Hyoubo si Eiji, na nagmakaawa na patayin siya dahil naaresto na ang kanyang mga kaibigan. Ngunit tumanggi si Hyubu at sa halip ay piniling parusahan siya sa pamamagitan ng pagbura sa lahat ng kanyang mga alaala. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Hyubu, nagpa siya si Andy na gumawa ng sarili niyang landas sa buhay at nagpaalam sa mga miyembro ng Pandra.